tao ama. Yan ay nananatili at hindi pupupas mga kapatid. Lalo dito sa huling araw. At yan na naman ang ating paghahati-hatian. Dapat nating pagkukulan ng pansin mga kapatid. At tanggapin ang bawat isa. Bago yan mga kapatid, saan man kayo naroroon, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon, ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumabi ng lahat. Siya nawa. Ito mga kapatid ko na nakikinig. Dahil iyan ang isang pinakamahalaga dito sa programang ito, yung pakikinig. Yung mga datihan na nakikinig dito, alam ko yan ay sabi sa Tagalog, gamay na gamay nyo na yung mga salitang lumalabas sa akin. Pero ngayon mga kapatid, meron na naman tayong ulitin at lilinawin sa inyong lahat. Dahil ito ay napapansin natin dahil sa lahat ng sulok ng lupa ay pinakita sa atin ng ating Ama ay napakaraming nagaganap na mga hindi tama, mga hindi dapat. Mataas at mababang kalagayan ay nagaganap ang hindi mabuti. Yan ay dito sa lupa, sa sanglibutan. Sa itaas, hindi ko sabihin mga kapatid, dun sa mga namiminuno sa atin, tingnan nyo ang nangyayari ngayon. Tingnan nyo mabuti. Sa mga may pinag-aralan, tingnan nyo kung gaano kalala ang nangyayari na hindi tama. Diba? Nagmumukha na silang mga walang pinag-aralan. Diba mga kapatid? Ang akala ko sa mga may pinag-aralan pagkaharap mo para silang mga santo, ang tawag baga doon. At napakagagaling magsalita. Pero ngayon mga kapatid, hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman sa mga kagaya ko na sumusubaybay sa mga kaganapan at galaw ng ating lipunan mga kapatid. Kahit pa paano, nakakasubaybay tayo dyan mga kapatid. Dahil para sa mga sinugo ng ating Ama, kagaya ko, mahalaga yung kung ano ang nangyayari sa araw-araw. Lalo na sa atin ng mga tao. Dahil sa mga nangyayari sa araw-araw, yan na may kaugnayan sa mga utos ng ating Ama. Na kailangan marunong tayong mag-adjust. Parang ano yan? Parang tugtog ba? Kaya ay parang makina o pagmamaniho ang pagtakbo ng ating buhay sa araw-araw. Diba? Pagpaakyat, anong gagawin mo sa silinyador mo? May ikaw ay driver. Diba? Ididiin mo. Diba? At may ginagawa pa tayong yung cambio. Ilalagay mo na sa primera pag talagang matakit na yung dinadaanan. Dahan-dahan nga lang yung takbo pero umaakyat. Diba mga kapatid? Kaya pagdating ng kahirapan ng pamumuhay, kailangan alamin natin kung ano yung makatutulong sa ating pamumuhay. Kaya kung kilala mo ang ating Panginoong si Isaw Ama, ang ating Diyos Ama, ay alam din natin na siya lang ang makakatulong sa atin sa araw.
gawin natin sa araw-araw ng ating pamumuhay kung ano yung pinag-uutos niya sa atin. Dahil ito ay ano eh, kumbaga sa paglalakbay natin, patarik na ng patarik yung ating dadaanan. Paakyat na ng paakyat, pataas ng pataas, at habang tumataas, lalong humihirap. Mga kapatid. Wala ka nang matakbuhan eh. Punta ka sa itaas, bangayan. Punta ka dito sa baba, bangayan. Gara pa lang. Dito sa baba, gara pa lang sa mga ayuda. Kahit mga hindi karapat dapat mabigyan ng ayuda ay nakakakuha. Kaya matagal nang reklamo yan, mga kapatid. At akala ko may solusyon na. Hanggang ngayon, wala pa rin. Mga napipili lang, mga kapatid. Mga nabibigyan ng biyaya. Mga ayuda na yan. Okay lang. Habang kumukuha ng ayuda, pero pag nakakuha na ng ayuda, pagdating mo na ng iyong barangay, ay doon mo maririnig, yung ayudang yan ay para sa lahat. Yeah. Oo nga naman. Yung mga kagaya ko nakakakuha, pero bakit ako hindi? Diba? Yung kagaya nila, nakakakuha, bakit yung mga yun ay hindi? Yung mga tanong, paparehas lang naman yung buhay. Diba? At halos mas malala pa yung pamumuhay ng mga hindi nakakakuha. Yun. Anong dahilan nun? Wala bang kapitan? Wala bang konsyal? Wala bang mayor? Dapat mag-asikaso sa mga karapat dapat mabigyan ng mga ayudang ganun, mga kapatid. Ito ay i-upload na naman natin. At kailangan ito malaman na naman ng lahat. Ngayon, magawin naman tayo dun sa ano? Magawin naman tayo dun sa mga tao na sabi nung karamihan ay binibigyan ng gobyerno ng mga pagkakataong magbago. Yun daw mga nakagawa ng kasalanan. Pag nagawi ka naman doon, mga makakausap mo, mga kapatid, dahil nararanasan ang mga makakausap mo, sumisigaw ng katarungan. Nandun sa kulungan, mga kapatid, yun ang masakit. Nakakulong ka, sumisigaw ka ng katarungan. Wow. Paano nangyayari yun sa buhay natin? Para sa atin na mga sinugo ng ating may kagaya ko rin, nakikinig dyan. Alam kong alam ninyo ang dahilan. Dahil ako, alam ko yung dahilan, mga kapatid. Kung bakit ganun yung mga nangyayari. Kahit saan ka bumuwi, marami kang maririnig na reklamo. Itaas, ibaba. Nakakulong, ulaya. Maraming sumisigaw na ang mga nangyayari ay hindi tama. Ngayon, nasaan yung tama, mga kapatid? Nasaan yung katarungan? Nasaan yung karapatan? Nasaan ang mga tunay at dapat nalawain? Para mawala na, matunaw na. Yung mga reklamo na yan, na binabanggit nila na maling patakaran. Ang batas ng tao ay mali pa rin. Pakiramdaman yung mabuti, mga kapatid, sa lahat ng sulok ng mundo, anumang bansa. Yung nararanasan natin dito ng mga kamalian, nararanasan din ng ibang bansa, mga kapatid. Hindi lang tayo. Dahil may mga vlogger na ako pinapanood yung nagbablog din sa kanilang bansa. At yung iba, kagaya nating Pilipino, nagbablog po. Ganun pala sila. May mas malala pa kaysa sa atin.
Ang tanong, ba't nangyayari yung ganun? Samantalang ang pangako ng ating ama ay nandyan. Diba? Ang pangako ng ating ama andyan, nakanganga, naghihintay sa atin. Sabi sa Ilocano, si mumulagat, nagururay kanya kayo. Itikariti ama. Ang pangako ng ama andyan, naghihintay sa atin. Sa atin lahat. Hindi lang sa atin mga kapatid. Sa atin lahat. Alam niyo mga kapatid, kaya nangyayari yung mga ganyan, mga reklamo na yan, yung mga sumisigaw na yan na hindi daw makatao yung mga ginagawa sa kanila ng puro gobyerno yung pinipiga dito. Hindi makatarungan, hindi makatao. Maraming mga grupo na sumisigaw ng ganyan. Ngayon mga kapatid, ito lang ang tanong ko at masasabi ko dun sa mga tao na sumisigaw na hindi makatarungan, hindi makatao. Yung mga inia-apply sa kanila. Yung sumisigaw ng ganun, alam nila kung nasaan yung makatao, nasaan yung katarungan mga kapatid. Dahil kung alam mo yung mali, dapat higit mo alam yung tama. Dahil hindi mo masasabing mali yung isang bagay kung hindi mo alam yung tama, mga kapatid. Manawaan nyo. Kagaya ng kadiliman yun eh. Hindi mo masasabing madilim ang isang bagay kung hindi ka pa nakakita ng liwanag. Kagaya ng kulay. Hindi mo masasabing maitim yung isang bagay kung hindi ka pa nakakita ng maputi. Kagaya din ng mga bagay yan, mga kapatid. Hindi mo masasabing malaki yung isang bagay kung hindi ka pa nakakita ng maliit. At hindi mo masasabing maliit yung isang bagay kung hindi ka pa nakakita ng malaki. Siyawa. Kagaya ng mali. Hindi mo masasabing mali ang isang bagay kung hindi ka pa nakakita ng tama. Ngayon, kung alam mo yung tama, yun ang gawin mo. Kung alam mo kung nasaan yung tama, ilabas mo. Kagaya nito. Nandito, linalabas kong palagi sa inyo at sana ay tanggapin ninyo, mga kapatid. Ito yung dahilan kung bakit ang katarungan ay hindi lumalabas. Dahil sa mga salita ng hula ng aklat na ito, mga kapatid. Subaybayan natin yung mga inutosan ng ating Ama para lumabas yung katarungan. Dahil hanggat hindi ito ginagawa o pinakikinggan ng mga tao, hindi lalabas ang tunay na katarungan. Tagan sa batong sinasabi. Hanggat hindi pinapakinggan ito ng sanglibutan, kailanman hindi lalabas ang katarungan. Pakinggan ninyo itong mabuti at inyong gawin. Sundin ninyo, mga kapatid. Dahil itong si Job, mga kapatid, ito ay alipin at lingkod ng ating Panginoon. Kagaya nagsasalita ngayon sa inyong harapan, mga kapatid, na alipin at lingkod ng ating Panginoon si Isaw. Simulan natin ito kay Job, mga kapatid, at tayo ay mapupunta kay Habakuk. Isa rin itong propeta na lingkod ng ating Panginoon. Ito yung magpapahayag sa atin ng mga dapat gawin upang lumabas yung katarungan, mga kapatid. Tingnan natin itong si Job, yung kanyang mga sinalita. Andun sa Job 1 hanggang 8. Kasi bago yung mga awit, mga kapatid. Job 1 hanggang 8.
kapatid, baka abutin tayo ng isang oras eh. Dito. Kuha nyo na, si Hob. Siya nawa. Ito ay, kaya natin ito babasahin mga kapatid, dahil ito ay patunay na itong si Hob ay isang alipin at lingkod ng ating Panginoon mga kapatid. Basahin natin. Hob 1:1 hanggang 8. May isang lalaki sa lupain ng Uz, tama ba? Siya nawa. Na ang pangalan ay Hob, at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid, at natatakot sa Diyos, at humihiwalay sa kasamaan. At may ipinanganak sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. 10 mga kapatid, yung anak niya. 7 lalaki at 3 babae ang anak ni Hob. Ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa. O doon pa lang mga kapatid, nalalaman na natin na may kakayanan sa buhay itong si Hob. Biruin mo ito, 7,000 tupa. Ba, ang dami nun. Magkaroon nga lang tayo ng 3 tupa eh. Kaya na tayo, ito 7,000. At 3,000 kamilyo. Ilan yun? 3,000 kamilyo. Ba, malawak ang lupa, hindi ito mga kapatid. Eh saan kukuha ng damong kakainin ito? Napakaraming mga alaga. At 500 magkatuwang na baka. Oh. Ang dami. At 500 asnong babae. At isang totoong malaking sangbahayan na anupat ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga anak ng silangan. Si Hob mga kapatid, pinakadakila. Ibig sabihin, ay talagang napakabait ng taong ito. At ang kanyang mga anak ay nagsiyaon at nagsipagdaos ng kapistahan sa bahay ng bawat isa sa kani-kaniyang kaarawan. At sila ay nangagsugo at ipinatawag ang kanilang 3 kapatid na babae upang magsikain at magsiinom na kasalo nila. At nangyari, nang makaraan ang mga kaarawan ng kanilang pagpipista, na si Hob ay nagsugo at pinapagbanal sila at bumangon maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat. Tama ba? Sapagkat sinabi ni Hob, marahil ang ating mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang ginawa ni Hob na palagi. Ganito ang ginawa ni Hob na palagi. Ngayon, pag magaganap pala ng mga kapistahan ng kanyang mga anak, ay naghahandog ang mga alay itong napapahandog itong si Hob. Dahil baka doon sa paggagawa nila ng mga kapistahan ay nakakagawa sila ng kasalanan mga kapatid. Dahil may pag-aalay kasi ng paglilinis ng kasalanan, may mga uri ng mga alagang hayop na dapat ihandog sa ating ama para malinis yung kasalanan ng mga nagawa. Kaya ito ginagawa ni Hob dahil siya isang taong sakdan. Saan tayo? Sa ika-6. Siya nawa. Isang araw nga, nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, si Satanas ay naparoon din naman nakasama nila. At
Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Nang magkagayo sumagot si Satanas sa Panginoon at sinabi, sa pagpaparoon parito sa lupa at sa pamamanhik manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang napansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid, na lahat na natatakot tama ba? Matuwid na lalaki, ayun, na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Itong panghuli mga kapatid, pansin natin, ito yung tampok dito sa ating binasa. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang napansin ng aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid sa lakad, na natatakot sa Diyos, na lalaki na natatakot sa Diyos, na humihiwalay sa kasamaan. Kita nyo, yung paghiwalay sa kasamaan mga kapatid ay yun ay isang paraan ng pagkatakot sa Diyos. Mga kapatid, nung hihiwalay ka sa pagdadaya, pagsisinungaling, yun na nagpapakita na ikaw ay may takot sa Diyos. Pinagsisikapan mo na kahit gaanong hirap ng buhay, ay ikaw ay hindi nagnanakaw, hindi ka nahuhulga, dahil yun ay gawain ng kasamaan mga kapatid. Pag humihiwalay ka sa mga ganong gawain, malinaw na ikaw ay may takot sa Diyos. Hindi ka marunong mangdaya. Yung mga tao na marunong mangdaya, marunong magnakaw, pumapatay, malinaw mga kapatid na yung mga ganong tao ay walang takot sa Diyos, hindi nila kilala ang Diyos. Kaya itong si Job mga kapatid ay humihiwalay sa lahat ng kasamaan dahil siya ay may takot sa Diyos at siya'y lingkod ng Diyos mga kapatid. Lingkod ko, ika niya, inamin ng ating Ama sa langit na si Job ay lingkod niya. Ando sa utos, sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang napansin ang aking lingkod na si Job? Di ba? Siya mismo ang nagsabi na lingkod niya si Job. Hindi si Job ang nagsabi na ako ay lingkod ng Diyos. Hindi sinabing gano'n. Ang ating Ama sa langit ang nagbanggit kay Satanas na lingkod niya si Job. At nalaman din natin ngayon mga kapatid na mismo sa bibig ng ating Ama sa langit na si Job ay lingkod niya. Ngayon, pakinggan natin mabuti ang mga sinabi ng lingkod na ito ng Diyos mga kapatid. Andun sa Job pa rin, 12:1, 4:13 at hanggang 17. 12:1, tapos 4, tapos 13 at 17. Pakinggan natin ang sinabi nito lingkod ng ating Ama sa langit, ang ating Diyos Ama. Dapat natin itong pakinggan dahil ang ating Ama nga sa langit ang nagsabi na ito ay lingkod niya si Job. Ano yung pagkabanggit? Job 1, 1:4. 12:1. Ay, 12, 1, 4, 13 hanggang 17. 1:4. Tapos 13 at 17. Okay. Sahin na natin yung 1:4 muna. Tapos ay 13 hanggang 17. Nang magkagayo sumagot si Job at nagsabi, walang pag-aalinlangan na kayo ang bayan, at ang karunungan ay mamamatay na kasama ninyo. Yan. Ngunit ako'y may pagkaunawang gaya ninyo. Hindi ako huli sa inyo. Oo, sino mang hindi nakakaalam ng mga bagay na gaya nito? Tanong nga. Ako'y gaya ng tinatawanan
ng kaniyang kapwa. Ako na tumawag sa Diyos at sinagot niya. Ang ganap, ang taong sakdal ay tinatawanan. Ito yung salita ng lingkod ng ating Ama. Ang taong sakdal ay tinatawanan. Sino ngayon ang pinagtatawanan ng mga tao, mga kapatid? Sino ang kinukutya ng mga tao? Nakasulat pala sa banal na kasulatan, mga kapatid, sa pamamagitan ng lingkod ng ating Panginoon na walang iba kundi si Job, na ang taong tinatawanan, yung mga yon pala ay mga sakdal, mga kapatid. Yung mga pinagtatawanan, yun pala ay mga sakdal. Makapansin na ba kayo, mga kapatid, yung mga taong pinagtatawanan? Sa nawa. Suriin ninyong mabuti. Yun pala ay mga sakdal, mga kapatid. Dito gumagana yung salita ng ating Panginoon. Binabago ko lahat ng mga baba. Yung mga mababa, yung kanyang itataas. Dahil yung mga mababang uri ng pamumuhay, mababang uri ang itsura sa paningin ng karamihan, ay yun ang mga pinagtatawanan, mga kapatid. At yun naman pala ang mga sakdal. Ayan. Yung mga katawa-tawa sa paningin ng karamihan. Diba karamihan, mga kapatid, ng pinagtatawanan ay yung kung sino yung mga mababait, kung sino yung mga maaamo, kung sino yung mga umiiwas sa mga masasamang gawain, yun yung mga pinagtatawanan ng mga kapatid. Kung sino ang gumagawa ng mabuti, sila ang ginagawang katatawanan. Pansinin niyo, mga kapatid, yung sinasabi. Ito yung salita ng likod ng ating Ama sa langit. Basahin lang natin sa ano na naman. Sa 13 hanggang 17. 17. Ganyo, salita na naman ito ng lingkod ng Panginoon, mga kapatid. Nasa Diyos ang karunungan at kakayahan. Kaniya ang payo at pagkaunawa. Narito, siya'y nagbabagsak at hindi maitayo uli. Siya'y kumukulong ng tao at hindi mapagbubuksan. Narito, kanyang pinipigil ang tubig at nangatutuyo. Kasalukuyan, mga kapatid, tubig nangatutuyo ngayon. Muli, kaniyang binibitawan sila at ginuguho nila ang lupa. Nasa kanyang kalakasan at ang karunungan. Ang nadadaya at ang magdaraya ay kaniya. Kaniyang pinalalakad ang mga kasangguni na hubad sa bait. At ginagawa niyang mga mangmang ang mga hukom. Ano nga yung mga kapatid itong last? Ginagawa ng ating Panginoong Diyos na mangmang ang mga hukom. Ngayon, ang tanong, nasaan yung mga hukom? Alam niyo ba, mga kapatid, kung saan nakatayo ang mga hukom? Yun pala yung ginagawa ng ating Ama na mangmang yung mga hukom. Sino yung nakanguso dyan? Hindi naniniwala sa sinasabi ng lingkod ng ating Panginoon. Kaya maraming sumisigaw, mga kapatid. Nasaan ang katarungan? Dahil ginagawa ng Ama na mangmang ang mga hukom. Bakit nagiging mangmang? Tanungin ninyo, mga kapatid, yung mga hukom, kung alam nila at ginagawa nila ang 10 utos. Pag alam nila at ginagawa nila,
matuwid silang hukom, mga kapatid. Pero pag hindi nila ito alam, hindi nila ito ginagawa, sila ay mangmang, sabi ng Ama. Siya nawa. Dahil ang tunay na marunong ay sumusunod sa buong kautusan ng ating Ama. Dahil ang karunungan ay nasa ating Ama. Sa ating Ama ang karunungan, at ang karunungan yon ay ang pagsunod sa kanyang buong kautusan, mga kapatid. Siya nawa. Matututunan mo at malalaman mo kung ano ang tunay na paghatol. Pag ang karunungan ng ating Ama ay nasa iyo. Ibig sabihin, ang 10 utos. Yan ay karunungan mula sa ating Ama, mga kapatid. O ngayon, dahil nabanggit niya, doon sa unang aral nating narinig, na maraming sumisigaw at ng katarungan. Dahil ang mga hukom pala ay ginawa na ng ating Ama na mangmang dahil sa hindi nila pagtupad sa buong kautusan. Doon naman tayo kay Habakuk, mga kapatid. 1:1 hanggang 4. Hanapin natin si Habakuk. Saan gawin siya? Habakuk ba yun? Nawa. Nulit ko lang, mga kapatid, pagpasensyahan nyo na dahil ngayon ay tayo ay mahaba. Mahaba ang pasensya na dapat gamitin. At yung habang yun ay kayong magtuturo sa atin kung nasaan ang tunay at dapat nating gawin. Habakuk. Ayun, ito ko na. 1:1 hanggang 4. Kuha nyo na. Siya nawa. Gawain nating mabuti, mga kapatid. Dahil ang title nitong ano na to, pag ito ating ini-upload, ang title nito, eh, bakit hindi lumalabas ang katarungan? Ayan. Alam niyo, yung mga nakakaranas ng mga pangbubuli, yung mga naiipit, iniipit ng mga maling patakaran. Pag ito'y narinig nyo, mga kapatid, magkakaroon kayo ng pag-asa. Habakuk, basahin na natin. 1:1 hanggang 4. Ang hula na nakita ni Habakuk na propeta. Si Habakuk, mga kapatid, propeta din ito. Ibig sabihin, pag propeta ka, sinunggo ka ng Ama sa langit. O Panginoon, hanggang kailan dadaing ako at hindi mo didinggin? Ako'y dadaing sa iyo dahil sa pangdadahas at hindi ka magliligtas. Bakit pinagpapakitaan mo ako ng kasamaan at iyong pinamamasdan ang kasamaan? Sapagkat ang kasiraan at pangdadahas ay nasa harap ko at may pakikipaggalit, pakikipaggalit, Pakikipag-alit. Pakikipag-alit. pakikipag-alit, magkadugtong kasi. Pakikipag-alit, dapat sana may space to. Yung alit sana may space. At pagtatalong bumabangon. Yan, di ba? Nangyayari. Puro pagtatalo ang nakatayo ngayon. Yung bumangon ngayon, puro pagtatalo. At puro pangdadahas. Ayun, doon sa 4, mga kapatid. Kaya't ang kautusan ay natigil. Ayun. Dahil sa mga bangayan na yan, yung mga kautusan na yan, hindi na napapansin. Dahil kanya-kanya na, sabi nga sa kasabihan ng Tagalog, kanya-kanyang pataasan na ng ihi.
Pagalingan, kung ano yung mga pinag-aralan, kung ano yung mga natutunan, yun yung hahampasan sa kanilang kapwa. Kung ano yung mga pinag-aralan nila. Pero yung turo ng ating Ama, hindi matagpuan kahit isa sa kanila. Kaya andito mga kapatid, sa 4. Kaya't ang kautusan ay natigil. At ang katarungan ay hindi lumalabas kailanman. O, against ka dito mga kapatid. Ang katarungan ay hindi lumalabas kailanman. Sapagkat kinulong ng masama ang matuwid. Kaya't ang kahatulan ay lumalabas na likod. Yan yung mga kapatid. Yung kahatulan, humahatol ang mga tao ngayon nang hindi tama. Likong paghatol mga kapatid, yung nangyayari. Ito yung salita ng lingkod ng ating Ama sa langit mga kapatid. Salita ito ng propeta mga kapatid na ating sinususugan. Na dapat ay paniwalaan sa militan. Itong 4, matindi ito, itong 4 na ito. Nang ang kautusan ay natigil, di ka na. Kaya't ang kautusan ay natigil. Yung nung tumigil ang kautusan, ang katarungan ay hindi na lumalabas. Kailanman. Dahil nandun sa kautusan yung batas mga kapatid. Pag binaliwala mo yung kautusan, ay anong kahatulan ang gagawin mo ngayon sa iyong kapwa? Paano ka hahatol ng tama kung yung utos naman ay wala? Tumigil, hindi mo sinunod. Paano lalabas ang tunay na paghatol sa iyong kapwa? Kung yung utos na dapat doon natin kukunin kung paano ang pag-aayos ng mga nagawang mali. Andun yung paraan kung paano haayusin andun sa kautusan. No, saan tayo ngayon hahanap? Saan tayo kukuha ngayon ng mabuting paghatol kung ang kautusan ay hindi naman natin ginagawa? Kaya ang nangyari, kinulong. Dahil hindi ginagawa, ibig sabihin, nakutsino. Hindi gumagalaw na dahil hindi na ginagawa Kinulong na ng masama ang matuwid. Dahil ang matuwid, mga kapatid, walang iba kundi yung 10 utos Siya nawa. Yun lang yung matuwid. Bakit hindi linalabas? Dahil kinulungan ng masama. Dahil kung mabuti ka, kung matuwid ka, kasama mo ito Itong 10 utos. Ngayon, pag hindi mo ito kasama, itong 10 utos, hindi ka matuwid. Ikaw ay masama, mga kapatid. Kaya ang kahatulan ay lumalabas ng likod. Naunawaan nyo, mga kapatid. Siya nawa. Ito yung dahilan ng paghihirap ng sanglibutan. Yung 10 utos ay kinalimutan. Kaya kung sino man yung gusto ngayon na makarating sa tunay na katarungan at ano pa bang ibig sabihin ng katarungan? Ano pang ibang termino? Tunay na paghatol. Diba? Katarungan. Tunay na hatol. Matuwid. Nakahatulan, mga kapatid. Kung gusto nyo makamtan yun, mga kapatid, samahan ninyo ako. Dumamay, makipagdamayan kayo sa akin sa pagtupad sa buong kautusan, mga kapatid. Mararamdaman ninyo ang tunay na katarungan, mga kapatid. Dahil nga, panahon ng pagpuksa sa mga masasama. Yung masama ay yun yung kumulong o nagpulong sa 10 utos, mga kapatid. Na siya ang
dapat ginaganap ng tao para mawala yung ating kasalanan. Ngayon, may mga relihiyon kasi na yung 10 utos binaliwala na. Hindi sila naniniwala sa 10 utos. May bagong tipan na tao. Kung paano pinaniwalaan ng mga tao yan. Samantalang nakasulat mga kapatid, dito sa aklat ng Hebreo, at sa aklat ng mga gawa, unahin natin doon sa aklat ng mga gawa mga kapatid, patungkol ito sa 10 utos. Gawa 3:22-26, sasariwain na naman natin ito. Kasi nasabi ko sa inyo, yung mga naghahangad ng tunay na katarungan, samahan niyo ako. Marami dyan, may mga nagreklamo. May babaeng vlogger dyan na sikat sa parte ng Iloilo at ayun. Kung parte ng Iloilo, nakalimutan ko na mga kapatid, basta parte ng Bisayan, sa Bisayaan, na humihingi ng tulong, babae vlogger. Na yung kanilang mga kapatid na katutubo ay inaagawan ng lupain ng mga dayuhan. Kaya sa kanya, yan ay gawain ni Satanas. Ako. At si Satanas, hindi yan kaya ng tao. Ang atin lang Diyos Ama sa langit ang makakakaya kay Satanas. Diyos sa Diyos. Ngayon, kung gusto nyo matalo yung gawain niyan, makinig kayo sa sinasabi. Samahan nyo ako at ako'y makakasama ninyo. At ang ating Panginoon, si isa na kasama ko ay kasama natin. Matatapos yan kung maniniwala kayo sa sinasabi. Sana makarating ito sa kanila mga kapatid. Pangalawang na to sa inyo. Mensahe ko. Babae siya na pinuno ng isang anong tawag nila doon, parang organisasyon na tayo. Pero marami siyang mga kakampi rin ng mga abogado. Kalimutan ko lang yung pangalan niya. Ito yung tinutumbok ko na dapat nating pagkaisahan mga kapatid. Kung gusto nating yung mga gusto lang naman, yung mga nagreklamo lang naman ng katarungan mga kapatid, ito yung pagkakataon ninyo na matanggap ninyo tunay na katarungan. Dahil pag nandito kakasapi ka dito, alam mo ito, walang makakagalaw sa'yo o hindi ka gagalawin ng kasamaan mga kapatid. Salawa. May babasahin tayo dito na ito bilang panghuli. Basahin natin kung ilang ito. Aklat ng mga gawa, 22, tapos Hebreo 10:28, Malakyas 4:1 hanggang 4. Ang oras na tayo. 48 minutes. Ay, kayang-kaya. Ay, 43 pala. Aklat ng mga gawa, nakuha niyo na agad. Siya nawa. Ito, bibilisan natin sabihin dahil palagi natin itong nababanggit. Ito lang ay babanggitin natin uulitin ngayon sa mga baguhan pa lang na makakarinig nito mga kapatid. Kagaya ng binabanggit ko, yung vlogger na babae na Negros ata yun, Negros. Pasensya na kayo sa boses mo mga kapatid dahil wala akong ngipin kaya pagka minsan yun, umi-slide yung pagsasalita ko mga kapatid. Ito, 3:22. Kapitulo 3, mga aklat ng mga gawa, 22-23. Tandaan nyo itong mabuti mga kapatid. Kung kasapi kayo ng relihiyon na nagsasabing hindi na kailangan yung 10 utos, umalis na kayo dyan. Sabi ko sa inyo. Dahil ito, natatanging pag-asa. Pakinggan yung mabuti at unawain kung ngayon nyo lang ito napapakinggan mga kapatid. Gawa 3:22-23. Huwag nyo sabihin ito ay lumang tipan. Dahil ito yung nasa aklat ng mga gawa na sinasabi ninyo na sakop ng bagong tipan, mga kapatid. Dahil yung bagong tipan, sinasabi ninyo, magmula Mateo hanggang Apokalipsis. Natito na ito sa aklat ng mga gawa. Basahin natin. Tunay na sinabi ni Moises. Tunay mga kapatid. Alam niyo ibig sabihin ng tunay? Sa English ata, original Mga ba tayo? True. True? Original, true. Tunay. Ano ba yung original?
Ano pa rin ba ibig sabihin ng original? Matibay. Ano ba? Matibay. Siya nawa. O, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko. Ayun, propeta ang kailangan na tumindig at ito ay titindig talaga. Magtitindig nga ang Panginoon ng isang propeta na kagaya ni Moises mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Kaya tayo kapatid vlog, mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Di ba? O, may kasama pa tayong bumburadyo dito. Mga kapatid, with bumbum, with kumbo, sa lahat ng mga bagay na sasalitain niya, ay inyong pakinggan. Hindi tayo nangangawit na paulit-ulit. Basahin ito sa inyong pangdinig, mga kapatid, dahil ito ang natatanging kailangan ng tao sa panahon ngayon. Mga kapatid. Ito ang nag-iisa na pag-asa ng tao. Sa 23, yan. At ang mangyayari, na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaw na pupuksaing lubos sa mula sa gitna ng bayan. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng pupuksain, mga kapatid? Lilipulin. May pinagkaiba ba, mga kapatid, yung paglipol at pagpuksa? Diba, isang kahulugan yun. Puksain, lilipulin. Yan. Ito ay may ano pa. Nandun pa sa Hebreo. May patunay dun sa Hebreo, mga kapatid. 10:28. Hindi ako nagkakamali, mga kapatid. Pero tingnan natin. Kung nandun nga sa 10:28. Hebreo 10:28. Basahin na natin. Dahil nakuha ko na. Siya nawa. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises. Mga kapatid. Ano yung binanggit natin kanina? May susuguing propeta na kagaya ni Moises. Magtitindig. May itatayo. Yun ang dapat pakinggan. Ngayon, dito sa 28 ng Hebreo 10, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuon ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Kaya baga yung pupuksain o paglipol, binanggit na natin dahil may kamatayan Pag namatay kasi, kagaya nung damo, pag namatay, anong mangyayari, mga kapatid? Lipol. Lilipol. Yung palang paglipol, pagpuksa at pagkamatay ay isa. Siya nawa. Ba tayo doon? Siya nawa. Dahil lang yun doon sa kautosan na dala-dala ng propeta na kagaya ni Moises, mga kapatid. O atras tayo doon sa sa Malakyas. O tingnan natin kung ano yung pamagat doon sa Malakyas, mga kapatid. Malakyas 4. Ito, napakahalaga nito, mga kapatid. Kung ito yung papansinin. Malakyas 4:1 hanggang 4. Tingnan nga natin kung anong katayuan. Propeta din pala ito, mga kapatid. Si Propeta Malakyas. Ito yung kanyang sulat. Bukan nyo na. Siya nawa. Ating basahin na ito, mga kapatid, bilang panghuli sa mensahe natin sa araw na ito. Malakyas 4:1 hanggang 4. At pansinin natin, mga kapatid, yung title o pamagat niya. Panghuling payo. Okay, kanyo, mga kapatid. Panghuling payo. Alam niyo, mga kapatid, yung panghuli na mga gawain ay nangyayari yan sa huling araw .
Di ba mga kapatid? Kuha nyo? Siya nawa. Lahat ng mga bagay na huli ay nangyayari din sa huling araw. Ano yung huli sa English? Last. Oh, last. Last trip na tayo. Last day. Last hour. Diba? Kaya itong panghuling payo ay nangyayari din dito sa huling araw. Mga kapatid. Kaya basahin natin itong panghuling payo. Pakinggan natin mabuti mga kapatid. Inuulit ko, doon sa mga tao na naghahangad ng tunay na katarungan, samahan niyo ako dito. Kasama niyo ako at ang Panginoong si isa na kasama ko ay kasama natin. Basahin na natin. Malakias 4:1 hanggang 4 sa pamamagitan ng panghuling payo. Sapagkat narito, ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno, at ang lahat na palalo at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na ano pat hindi mag-iiwan sa kanila ng ugat ni sangaman. Kaya pala ganito ng panahon mga kapatid. Itong panghuling payong ito ay nagaganap dito sa huling araw. Dahil ang init ng panahon siya yung susunog mga kapatid Diba yung susunog apoy? At tingnan nyo yung panahon natin. Dito sa kinatatayuan natin ngayon, 47 degrees tayo dito. Cagayan. Diba? Napakainit. Kaya kinakailangan, sabi ng ating ama, ikunin mo na yung sampo. Hindi nyo alam yun mga kapatid. Nandun sa sampo. Malalaman yun pagdating ng mga susunod na araw. Sa ikalawa tayo mga kapatid. Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan, o yung natatakot sa pangalan ng Panginoon, ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan sa kaniyang mga pakpak. At kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parang buya mula sa silungan. Wow, galing ng pangako. Mga natatakot sa pangalan ng ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, may bagong pangalan ng ating Panginoon. At doon nga tayo natatakot dahil yun ang ginagamit natin sa pagdadasal. So number 3, at inyong yayapakan ng masasama sapagkat sila magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan ng aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Siya nawa. Magiging abo pala yung mga masasama, magiging tapakan ng mga paa nung mga tao na natatakot sa pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Sa ika-4 mga kapatid, ito yung tampo dito sa panghuling payo mga kapatid. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb, para sa buong Israel, sa makatuwid bagay, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na doon nakasalalay mga kapatid, ang tunay na katarungan. Siya nawa. Kaya dito muna tayo mga kapatid. Pagsamantala ay tayo magpapaalam at sa susunod na Sabado, yung unang Sabado na noon mga kapatid sa buwan ng June. Dahil huling Sabado na tayo ngayon ng buwan ng Mayo, sa 30 tayo mga kapatid. Doon muli tayo ay magkikita-kita. At muli, saan man kayo naroroon, ano man ang katayuan ninyo sa buhay mga kapatid, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumailaw ang lahat. Siya nawa. At siya nawa. Pakinggan niyo pa ang patuto mga kapatid dahil yan ang kailangan doon sa nakasulat, ayon sa nakasulat doon sa aklat ni Hebreo 10:28.
Pagpapatay natin ang kamay. At sabay tayo magpapatay. Ang magpapalangalaga sa kautusan ni Moises at sa totoo ng 2 at 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Kaya kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng Panginoon ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong Isa, ay awang tapat at totoo, nagtatangang gawain at akbangin tungo sa pagbabalik loob sa Ama at pagbabagong lahi na ayos sa kalooban at buong kautusan ng Ama sa langit. Ang pinagkakatiwalaan at sinugo ng Panginoong Sisa sa gawain at sa mahang pagkakaisang ito ay ang anak ng tao na propetang gaya ni Moises, na ito ang dapat na pakinggan sa lahat ng mga tao sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa 3:22-23, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong si Isao Ama ay magtitindig sa isang mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo isasalitain niya at nangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksain lubos sa gitna ng bayan. Kanawa at kanawa, magbati na tayo pagbati mula sa Ama ng Kapayapaan at Katiwasayan.